Ang walang hanggang autoridad ni Sri Krishna, Bhagavad Gita 4.3. Ang sinaunang agham na ito tungkol sa ugnayan sa kataas-taasang Diyos ay ipinahayag ko sa iyong ngayon, sapagkat ikaw ay aking deboto at aking kaibigan. Kaya naman nauunawaan mo ang transcendental na hiwaga ng agham na ito. Paliwanag, may dalawang uri ng tao, ang deboto at ang mga demonyo. Pinili ng Panginoon si Arjuna bilang tatanggap ng dakilang agham na ito dahil siya ay naging deboto ng Panginoon. Ngunit para sa mga demonyo, hindi posible na maunawaan ang dakila at mahiwagang agham na ito. Maraming edisyon ng dakilang aklat ng kaalamang ito at ang ilan ay may mga komentaryo ng mga deboto, samantalang ang iba naman ay may mga komentaryo ng mga demonyo. Ang komentaryo ng mga deboto ay tunay, samantalang ang sa mga demonyo ay walang kabuluhan. Tinanggap ni Arjuna si Sri Krishna bilang ang kataas-taasang persona ng Diyos at anumang komentaryo sa Gita na sumusunod sa yapak ni Arjuna ay tunay na devosyonal na paglilingkod sa adhikain ng dakilang agham na ito. Ang mga demonyo sa kabilang banda ay gumagawa ng mga paliwanag tungkol kay Krishna at inililigaw ang publiko at mga karaniwang mambabasa mula sa landas ng mga tagubilin ni Krishna. Dapat subukan ng isa na sundin ang disiplikong pamana mula kay Arjuna at sa gayon ay makinabang. Bhagavad Gita 4.4 Salin. Sinabi ni Arjuna, ang Diyos ng araw na si Bibhashvan ay mas nauna sa iyo ayon sa kapanganakan. Paano ko mauunawaan na noong simula pa lamang ay itinuro mo na sa kanya ang agham na ito? Paliwanag, si Arjuna ay isang kinikilalang deboto ng Panginoon, kaya paano niya hindi paniniwalaan ang mga salita ni Krishna? Ang totoo, si Arjuna ay hindi nagtatanong para sa kanyang sarili, kundi para sa mga hindi naniniwala sa kataas-taasang persona ng Diyos o para sa mga demonyong hindi nagugustuhan ang idea na si Krishna ay dapat tanggapin bilang kataas-taasang persona ng Diyos. Para lamang sa kanilang itinanong ni Arjuna ang bagay na ito, na para bang siya mismo ay hindi batid ang katotohanan tungkol sa persona ng Diyos o kay Arjuna. Gaya ng makikita sa 10 kabanata, lubos na nalalaman ni Arjuna na si Krishna ang kataas-taasang persona ng Diyos, ang pinagmumulan ng lahat at ang sukdulang katotohanan ng transcendensya. Totoo rin nagpakita si Krishna sa mundong ito bilang anak na Devaki, kung paano nanatiling siya pa rin ang parehong kataas-taasang persona ng Diyos, ang walang hanggan at orihinal na persona ay napakahirap maunawaan ng karaniwang tao. Dahil dito, upang linawin ang puntong ito, iniharap ni Arjuna ang tanong kay Krishna upang siya mismo ang magsalita ng may ganap na katotohanan. Ang katotohanan si Krishna, ang pinakamataas na autoridad, ay tinatanggap ng buong mundo, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi mula pa noong sinaunang panahon, at ang mga demonyo lamang ang tumatanggi sa kanya. Gayunpaman, dahil si Krishna ang autoridad na kinikilala ng lahat, itinanong ni Arjuna ang bagay na ito sa kanya upang mailarawan ni Krishna ang kanyang sarili nang hindi binabaluktot ng mga demonyo na laging sinusubukang iligaw ang kanyang anyo sa paraang mauunawaan lamang ng mga demonyo at ng kanilang mga tagasunod.
Mahalaga na malaman ng bawat isa, alang-alang sa sariling kapakanan, ang agham kay Krishna. Kaya naman, kapag si Krishna mismo ang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, ito ay mapalad para sa lahat ng daigdig. Para sa mga demonyo, ang ganitong mga paliwanag mula mismo kay Krishna ay maaring magmukhang kakaiba, sapagkat palagi nilang pinag-aaralan si Krishna mula sa sarili nilang pananaw. Subalit, ang mga deboto ay buong pusong tinatanggap ang mga pahayag ni Krishna kapag ito ay binibigkas niya mismo. Ang mga deboto ay laging sumasamba sa gayong mga autorisadong pahayag ni Krishna, sapagkat siya ay palaging sabik na makilala pa siya ng higit at higit. Ang mga ateista na itinuturing si Krishna bilang isang karaniwang tao ay maaring sa ganitong paraan ay maunawaan na si Krishna ay higit pa sa tao, na siya ay Satchit Ananda Vigraha, ang walang hanggang anyo ng kaalaman at kaligayahan, na siya ay transcendental at siya ay higit sa impluwensya ng mga gunas ng material na kalikasan o mode of material nature. Gayon din sa impluwensya ng panahon at espasyo. Ang isang deboto ni Krishna, gaya ni Arjuna, ay walang pag-aalinlangang lampas sa anumang maling pagkaunawa tungkol sa transcendental na kalagayan ni Krishna. Ang pagtatanong ni Arjuna sa Panginoon ay isang pagsisikap lamang ng deboto na hamunin ang mga atheistikong saloobin ng mga taong itinuturing si Krishna bilang isang karaniwang taong nasasaklaw ng mga modes o gunas ng material na kalikasan. Haribol.